Aldrin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Maripayong Pasko na itong tanan kapuso. Maripayong Pasko sa tanan maabot sa Sibya ng istasyon. DYWS Super Radio. Hello! Maayong hapon! Okay. Balik ta kapuso, ning tulumanon dari Super Radio Sentido, kalibog katag asin ni anda na ni. Pasko na, Pasko na, Pasko na! Maripayong Pasko mga higala, kamong nagpaminaw karon ning istasyon DYWS Super Radio. Bisan pag magkalag-kalag ka pero ang DYWS Super Radio kapuso, Pasko na! Maripayong Pasko mga higala. Kamo diha sa inyong mga opisina, kamo diha sa inyong mga lokalidad. Kutob sa babot sa Sibya ng istasyon. Pasko na, Pasko na, Pasko na! Merry Christmas sa tanan! Alas 3:19 na kapuso. Super Radio Sentido. Nihigayon na karon. Pitsa 30 sa buwan sa Oktubre mga higala. Mga adlaw holiday kay pagpangandam sa mga muuli nga tos probinsya. Pagpangandam sa to mga kaigsuonan nga mugahin og panahon pagduaw sa mga minahal sa kinabuhi mga kapuso. Mauli nga tos probinsya ang matag local government unit nangandam na usap. Ay tungod sa seguridad sa mga muuli. Seguridad sa kadaya mga samang sa syudad ug sa probinsya ug sa mga kalungsuran. Unahon tong susi diri mismo sa gigikanan padung sa probinsya. Maamihanan man na o mahabagatan nga bahin o malabangon maglaod mga higala. Apan dirita sa mga terminal dinhi sa syudad sa Sugbo, mga kapuso. Ug unsa sa pagpangandam ng gibuhat aron mas sayon dili maghuot, hapsay ang pagpamauli, pagabot sa terminal, o uban pang mga kasikas o kalambuan, mga kapuso. Niya karon sa linya, sa atong diskusyon karon mga kapuso, naatlan po yung nagmobiling na nag-drive ang atuang information a resource person, mga kapuso. Gamay lang kayo, ha? Kining pagmamauli, parantan ka mo, balik mga tos inyo sa probinsya, nindot pa ni mga panahon na kay natunog ang ato ang Todos Los Santos o kadlaw sa makalag sa Sabadong Domingo. Nya ang uban wana karon pa adlaw nag-leave na aron dili kay maabtag kahuot na sa terminal. Wana ang uban na mauli na padung sa ilang mga tatatag sa mga kalungsuran. Kinahanglan nga sa pagpamauli, of course, na mga bagahe nga gida, tibuok pamilya gud ang muadto, muuli, mulabag kalauran mga higala kay mo lagi nunay reunion sa mga sakop sa banay. Ang ato lang nga kinahanglan nga anaa ka mo sa luwas nga pagbiyahe. Una sa tanan ang gisakyan ninyo nga mga bihikulo. Ang gisakyan nga mga sakyanan pauli sa probinsya. So sihon ang inyong sakyanan pribado
ang brake ni ini, ang gasolina, krudo o guban pa aron hitchas no pagpauli nga to sa probinsya kay maatan niya mo kadaot sa inyong sakyanan. May lang madaot nga mohunong di na mudagan daghag tao ano amos mga awaaw nga mga lugar. Ang susihon daan gyud nga dili mahisugamak ang klasiya sa kanang kalangan no. Ikaduha ang labing importante malikaya ang disgrasya no. Dito makig ambas, dito makig lumba ni anang mga sakyanan nya kusog kay padagan kay lagi mo balik dahil kay dunay mga pasaherong gahuwat sa dito sa terminal balikon na sa dito nya mabiyahe pag pila ka oras nya magdali bitaw. Ato na kalabayang adlaw ang PDEA adunay gipahigayon nga surprise drug test para sa mga driver, konduktor, mga kapuso nga kining naa nahimutang sa mga terminal. Pero mismo sa habig sa South Bus Terminal adunay nasakpan nga mga naggamit og illegal nga drugas o niya gi-refer ni diri sa KUSAP for confirmatory test o sa kay latest ni tipik og kabahin kini sa pangandam sa mga tagdumala o tagdumala mismo nini mao mga terminal. Mapakisusi ta mga kapuso ang bus terminal administrator dinhi sa probinsya Sugbo. Super Radio Sentido. Atong sentido ang tanan mga kapuso pinagi sa atong resource person Sir Amid Quizon. Sir, may hapon kanimo. May hapon po nimo Sir Algin ug sa ato mga tigpaminaw. Salamat uno sa tanan paggahin mong panahon pagtubag sa tong hangyo ang hinabi kanamo. Way sa payan sir. Okay, sir, una sa tanan unsa gihimong papaganda nato sa nini mga terminal sa South and North? Well, una sa tanan tungod kay di man gusto si Gobernador Pam balik 4 nga mutaas ang linya ug magsugwak ang mga tao sa ato ang duha ka mga terminal. Naghimo tag satellite terminals na higayon na Sir Algin, no? Ang diri sa North, aron di maghuot ang mga tao sa Cebu North Bus Terminal dias may SM, may ablita og laing satellite terminal. So, dinha sa Ceres Garage, kilid sa SNR sa Mandaue Reclamation Area. Samtang dito sa habagkatang bahin sa ato ang probinsya, naatay giabli nga satellite terminal ang Garage Ceres gihapon diha sa may kinasang-an Parlos dakbayan sa Sugbo. Okay. Alang nini atong mobiyahe padong dito sa South aron di na sila maghuot dinhi lang sa Cebu South Bus Terminal. Kining maong mga luna kay pribado man kini iya sa bus company o iya sa pribadong mga sektor. Tanan ba nga makasud sir minibus ug mga dagkong buses makasud sa mga satellite bus terminal? Linhi sa North ay ila lang gilimit sa mga Ceres bus no apan diha sa South ay mo sila pipila ka mga buses gikan sa laing mga kompanya. Okay. Ang ruta, ang biyahe ni Sir Amid, 24 oras? 24 oras o niya sa tanan gihapon nga mga destinasyon both north and south available po diha sa ato mga satellites. Doon naman nag-i-issue nga parang tawag ito permit para ni ato mga bus nga mo biyahe sa dili ilang ruta? Well, the special permits for buses are issued by LTFRB, no? And as far as we know, naikapin sa 100 ka mga special permits nga gi-issue karon sa LTFRB, lakip ni sa mga bus gikan sa Negros Oriental nga kintahe gi-import nato aris lakbayan sa Sugbo kay aron makasugakod sa pag-akomodar sa mga pasahero alang sa atong probinsya. Pila ka libo ang atong gilauman nga mo abot ining mga terminal, satellites ug ato naandang nga mga terminal. Sugod og mga adlaw kani siguro karon sugod na. Ang ato ang record dinhi sa katapusan nga peak season nahitabo man ni adtong Semana Santa sa Kampiga 2025 ya sa South Bus Terminal natin 19,000 ka mga pasahero nga atong naakomodar samtang diri sa North Bus Terminal katunga niana mao po'y gidaghanon sa mga pasahero nga naakomodar nato during the peak season sa Holy Week 2025. Diha mismo sa gigikanan sa terminal, doon na ba tayo equip ng mga personahe nga mamonitor sa mga seating capacity sa mga bases lugwa sa ganghaan sa terminal? Well, definitely there are other agencies nga nagpada og ilahang mga staff o mga representante dinhi sa ato mga terminal, no? Natay taga LTO nga mo inspection sa roadworthiness sa mga sakyanan. Apan liya pud tay mga taga LTFRB nga motan-aw sa prangkisa o sa insurance sa mga pasahero aron sa ingon og simbakog dunay disgrasya na intay unsa ni nay remuneration ang ato ang mga
Gamay lang kayo sa kanang inigawa sa terminal kasi na may monitor ang LTO na bakit nga ang uban inigawas diha okay city capacity pero ikaw mo titusunahan magdasok na. Well, supposedly kining LTO, sir, namin sila yung district offices in all the districts of the country. So presumably, for every district in the province of Cebu, there is one LTO office na naing mga personahe dito nila nga buatang alang sa law enforcement dito napitan. Okay, ginigikan na ba diri sa terminal? Okay pa, hapos pa kaayo. Pero to ano dito, ang uban, dili mo sulog terminal, kaya anto na makatang sa mga iskinita sa mga agin lang sakyanan, anto sa ito pasakyon, kaya sabi ko di mo pasakay, nga, pupriti mo na. Apan let me take this opportunity naman siguro yung mga naminaw o yung mga driver operators na to kaya naman po ang ilan ng likayan kay that is punishable with a penalty of at least 5,000 pesos kada biyahe. So mas tayo pa ilang likayan kay ilang ginansya ni ala di taon makasapar sa ilang ibayad kung sila overloading. Doon na ba yung ipahigayo nga panagtigom sir sa mga bus operators na sa North and South? Sir? Doon na ba yung mga gihimo na todaan nga mga panagtigom sa mga bus operators, mga instructions coming from your end aron masunod nila nga to sila mga driver conductor? Yes sir, definitely. 2 weeks ago, Friday, 2 weeks ago, mag-meeting ta sa mga operator sa bus din sa both North and South. So ato silang nuan sa ato ang mga palisiya and at the same time ato po silang gidasig mo kooperar sa tanang mga kalihukan sa kagamhanan alang sa pagsaulog meaning all saints day also. Sir, doon na tinigawas ka balita nga doon na mga konduktor o driver ba kadto nga naggamit og illegal nga drugas o karon for confirmatory test o sa update ato sir amin? Wa ko kay ba unsay palisiya ni ana sa PDEA o sa COSAP no kay ilahan naman ng jurisdiction. Apan sa North and South Bus Terminal automatically banned na ang mga personahe. Ban. Yes, malipay ka nga nasakpan sila kay di ba gini maayo mga adik-adik bitaw Sir Alvin. Sa matter kami gani nga mga officials terminal mao gini una paglinya kagahapon sa drug test kay aron ipakita nato sa mga konduktor, mga driver, mga empleyado nga kita mismo nga nag-promote og anti-drugs should be able to demonstrate na kita mismo limpyo. Usually, ang uban mo gamit ni ining klasiya sa nga drugas aron pag lengthen, pagpataas sa ilahang enerhiya, resistensya, nga dili magduka. Ano ba di ay? Nagkuwang ba ang mga bus operators, sa mga driver o konduktor sa gipadagan nila nga mga sakyanan? Wala ba ya magkuwang lagkaman siguro tag mga driver. Sabi na ni ana takpa na to sa mga taxi ganiyo na duha ka buok ha. Kunya asa ko na tong kaugalingong gwardiya ha. Wala na may kaya ito mga empleyado ato mang ipapil sa drug test. Okay. Wala maula na makaingon jud ko nga fair ang ato ang pagtratar sa drug test kay hasta ang itong kaugalingon nga mga blue cards na apil man gani sa pagka-positive na sakpan man nato. Usay sanction, tangtangon dito? Among gitangtang, dili na sila maka-duty sa ato ang terminal apan kay Blue Guards man ang atong agency automatically kinahanglan muulit nila og duha ka tawo na. Ilisan sila sa ilang pagkatangtang diya silang pwesto. Diba? Sir, may plano pa ba ta nga doon na himuong surprise drug test from this day until November 2? Dili lang ko musulti sir kay dili na surprise. Disuway lang ko pangutana kasi mingon nga basin. Di natin na surprise o katapang isulti din ano na mapatay himuon nga drug test from this day until November 2. Sa doon na mapatay ang ngayon pang hitsason karong mga panahon na hangtod nga mulabay ng atong kasaulugan sa Todos los Santos. Daot lang po na mahimong makahuluganon o luwas ang pagsaulog nato sa All Saints Day All Souls. And by the way, sa ato ang terminal sa Algin, kibaw naman ta nga pagko na ang ato ang libre nga mga comfort rooms. Di nga sa Cebu bus terminal nga mga nindot tayo nya karon ganing mga orasas samtang ato mga pasahero nagsakay na sila mga bus natay gipang distribute nga libre nga mga mineral water nga gihatag ni Governor Pambari 4 alang sa kanang mga pasahero. Unsa man siya? I'm sorry, ako ko mabati. Libre? Libre, okay. Ang mismong kapitolyo ni ini na may namuhunan para pagpanghapon-hapon sa mga pasahero?
Governor Pambari 4 may personal nga lang hatag ng ining mga tubig nga mo pong ipasa nga sa mga pasahero. Sir, gamay lang, may tungod sa comfort rooms, di ba? Kaniya doon naman ay bayad, kaya ang rason para maintenance, pagpaglimpyo, pagsusweldo sa mga nagbinti ni ini. Sa asa tayo kuha, sir, nga wa naman ay bayad ang ato ang mga comfort rooms? Well, una sa tanan, gihangyo ni Governor Pambari 4, kining top line bitaw, kining booking agency, kining hatag na to, issue, bayaran na to para ticket sa mga bus. Yang mga po yung himo na diya sa terminal. So, why gasto ang gobyerno nini? So, walay bayad, pero at least limpyo ang atong CR. Limpyo din. Basta world class. Isag wato ta makakumpit na sa system pa niyapon na for payment na pansayad. Okay, namang yapon to, Mr. Liu. Yeah, kita na nga balito pa man ilang kontrata. So di ko tingali makiangayon, basta na lang papawang sila pan. Karon na doon na kapilian ng katawhan. Kung ariba sila sa libre nga, nindot nga CR or dito mas tikas na nindot po nga CR pero na ibayad. May bayad, okay. Gabay na kayo, sir, in kaso doon ay mga driver, doktor mapahimos, nga magpa-over sa plite, asa sila mo dangop, sir. Dabay mga lamisa ang taga-LTFRB this terminal? Definitely, na yung mga lamisa ang LTFRB din nga mutubag nga ng mga issue sa overcharging, which of course, again, is punishable by a penalty of 5,000 pesos per offense, no? Tato pa, o kahit tulo ka po nga reklamo sa usa ka biyahe, o 15 mil na, kung panalitan, matudaan nga nag-overcharge sila. So, ato ang hagon, lahat ng mga driver o mga operator nga ato kitang likayan, di na ito pahimos ang kiningkatuhan. Labi nga rin taon sa lisod. So, makagaba kung mag-overcharge na sa ato mga pasahero. Ako imong baat, liyaw ka ng kalakihang manikas ka. Na, gamay na kayo, katapusan paguntahan ako, sir. Di kayo kuting sunog terminal, kaya di naman ko po sa Siyudad Sugbo. Di sa terminal, apa paghihapon itong mga tindahan, mga refreshment parlor, ikaso ba kayang dunay mga kuan? Gutomon matakaon ng gihapon? Yes, definitely. Nalang gihapon. Nalang gihapon tayo mga tanalan na, tayo mga laninda o lain-lain mga produkto. Ang uban galing niya, mga produkto in town sa lain-lain bayan sa atong probinsya, na ilang kong giprodukto. Very good. Papanya nga makatabang sa mga gagmay negosyo sa ato ang mga negosyante sa Sir Amid Quizon, salamat kasi yung pagpunubag sa pangutana. Well-versed ka sa mga question at pangutana ni mo, sir. Mabuhay ka. Salamat sa imong panahon. Salamat sa mo, sir. And it's always our pleasure to answer questions from the community. Thank you so much, sir. Please keep my number. Anytime, pwede ka makatext na mo din kung siya may kaabag sa imo ng advokasya. Salamat kayo, sir. Thank you. Super Radio Sentido. Iyaw mo ka na mga kapuso. Sentido na. Sentido. Ang mga pangandam dito sa North Bus and South Bus Terminal. Ang sa North Bus, there is may SNR, dunay bahin diha nga terminal, gitawag lang satellite bus terminal. Di na mga series buses po makasod diha, no? Wa man ta mag-iskot sa amin og na makasod ba sa baglaing mga kompanya sa bus. Basically, dito sa North Bus, ang kinira sa mga series buses ang makasod diha sa South Satellite Bus Terminal. Dari po sa bagatan nga bahin, ang propiedad usab sa series bus liner sa may kinasangan, pasudlan sa buglaing mga bus company, aron di na kay maghuot ang mga tao nga mong arin pa diri sa terminal. Iti abo ba kanay 20,000 ka mga tao ang musod kapin kun kuwang sa ato mga bus terminal. Libre na ang mga pansaya, wa na kay bayaran dito, manghihimo ka mo pagawas imong gibating libre. Naasa ang mga tindahan nga posible gutumon ka. Posible na po yung rinda dito kandila. Yes, terminal. Yan ang mga tindahan na di usab diha mga kaigsuonan. May tungod niya itong driver, ang mga nasakpan nga nagamit o galigal nga drugas. Bisan gani ang Blue Guards sa terminal nga iyas Kapitolyo. Agoy! Itang-tangoy. Nagamit mang illegal nga drugas mga kapuso. Maunay karon ang atong nasuta gikan mismo sa papaghinabita sa Bus Terminal Administrator sa North and Bus Terminal mga higala. Inyong nabati ang tingog ni Sir Amid Quizon. Takna sa DWS Super Radio din sa Super Radio Sentido. Super Radio Sentido. Ang takna alas 3:36 na. Super Radio Sentido.
Thank you so much, Kapuso. Ato kitimbayaw sa mga ato ang mga listeners o mga FB followers, mga higala ning tulumanon diri Super Radio. Sibag na ba ni signal on na pa? Okay, so may hapon di ay ni Annalyn Saldivar. Ni Leonie Wizan. O, doon na hangyo si Leonie, no? Katundo na bitay mga wheelchair nga nagamit na, nga karon wala na ninyo magamit. Mahimo bang mahangyo mig atong ipagamit nining atong higalan si Leonie kay na-stroke man pud ni siya o niya matud na sa lihok-lihok ba tungod kay wala siya ay kanang wheelchair. So kisa may dunay extra diha or baka nagamit na pero magamit pa sa uban, palihog ko og pahibaw diri nato og gusto ba ninyo nang ipagamit nining atong FB follower nga si Leonie Wizan, no? Ina lang ko ikasog na ama mo dihay wheelchair nga mahimong atong ipagamit, no? Maayong hapon usab ni Mary Glenda Prado. Maayong hapon ni Mary Glenda Prado, tong FB followers, si Romulo Honoredes. Romulo Honoredes, si Norma Tan, si Ana Rabaya, si Arnel Rinquillo, Silverio Patatag, si Lian Matilos, and of course, ang atuang avid listener na to, si Ma'am Amy Quinte, nga nagpaminaw ning tulumanon dari sa Super Radio DYSS. Kini ang Super Radio Sentido, mga higala. Angayan nga magbantay ang mga pasahero karong panahona kay dili lang mahibaw-an ang dagan sa sakyanan nga gisakyan. Pasabot ni ini angayan nga magbantay ang mga pasahero, no, sa mga sakyanan nga sakyan padong uli sa probinsya. Nindot pagod yung mga panahon nga nakas probinsya kay lahi din sa Cebu City o katukas probinsya makaraan mo mga higala nga to magambahan pa yung sementeryo di mga tuog ka ugma kay holiday man. Karon pa nang daan to na daghan kay tawo ron dito sa terminal. Karon pa nang daan mga higala mo na nga ugma magsugod na nagpanon nga to sementeryo ikan ugma hangto na gina sa Sabado muuli lang kadiyot balik na sa sementeryo kay mag-reunion sagad ang mga sakop sa pamilya. Ilabi na ko ng pamilya nag-abot kay kaha anniversary sa kamatayon sa ilang mga pinalangga o kinabuhi nya dikan ang uban ikan pagyus na yung probinsya o maka ikan mas gawa sa nasod ni uli nagtuyo kay aron maging minggol ni ining panahon karon, no? Pero atong mahibaw-an mga higala kining kasaulugan sa Tudos Los Santos ug adlaw sa kalagkalag atong pahimugatan ang kaimportante sa atong pagampo, no? Ang kaimportante sa kanang pagpanawag tabang gikan sa Ginoo aron paboran ang atong mga pagampo alang sa atong mga minahal sa kinabuhi. Mao nay labing importante rong panahona. Atong respetahan usab ang ubang mga relihiyon nga wala mas laaning maong kasaulugan, no? Mao nay hinungdan niya kita, gitudluan man ta niini sa gagmay patang bata, gitudluan ta niini sa atong mga apuhan kaniadto nga magahin gud tag mga pagampo alang sa atong mga minahalo sa kinabuhi nga mitaliwa na. Ang mga pagampo, pangutana ana kikinahanglan pa ba nato na sa iampo nga namatay naman na sila, wa naman na din sa kalibutan, patay naman na sila, so wala tay labot ana nila, no? Ang tubag diha sa ebanghelyo wa na sila mamatay oy. Nasiak na ng ilang kahimtang gikan nato mga buhi ngadto sa kahimtang nila uban sa Ginoo. Mao na nga kay padung pa man sila didto sa gisaad sa Ginoo kanato atong iampo kay di naman sila makaampo silang kaugalingon. Kita rin tay mga tinuhuan nga mag-ampo sa mga kalag nga mitaliwan. Kay nasayod man kita sa gisaad ni Kristo diri nato. Naa na si Ebanghelyo, nasa si Ebanghelyo oy. Kanang gingon diha nga
whoever who believes in me, kinsa ka tumituo ka na ako bisan mamatay mabuhi, o ka tumituo ka na ako bisan mamatay magkabaton gihapon og kinabuhing dayon. Naa sa Ebanghelyo. Unya ang Ginoo pasad mismo miingon nga ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Busa mo tuo ta nga kining ato mga kaigsuonan mitaliwan wa ni mamatay, buhi na sila kay nituo man ta, nisalig man ta sa ingon sa Ginoo. Kisabay ninyo diya ang wa mo tuo sa Ginoo be, naa siguro pipila. Pero ako nisalig jud ko sa ingon sa Ginoo sa pag-ingon. Nga kita mabanhaw kita uban kaniya. Kay siya man ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, kay diha sa Ebanghelyo na kanayon, na kinsa katong mutuo kanako makabatunog kinabuhing dayon. Naam na iyang mananggisulti. Sa ato pa diha sab sa doktrina sa simbahan kanang nagatuo ako o kanang Apostles' Creed og imo na siyang saguhon og imo na siyang basahon tanawa mao nay garay sa imong pagkakatoliko, mao na siya ay kanang isay form sa 10 commandments, no? The first 4 commandments ang paghigugma sa Dios. Ang ika-5 nga to sa ikanapo nga sugo ang atong pagpakigsandurot o pagpakigalayon sa atong isig kaingon. Una diha sa Apostles' Creed sa katapusang paragraph nag-ingon, I believe in the Holy Spirit. Nya nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika. I believe in the Catholic Church. Kaambitan sa mga santos, Communion of Saints, mao na diha mahitabo sa ikaduhang adlaw sa Nobyembre 2. Unang adlaw sa Nobyembre 1, Todos los Santos, kaambitan sa mga santos. Kaya sila ato man lang giampo sa wa pa na sila masantos. Ato pa doon na pa nagyapon sila kaambitan, kalambigitan nato. Naa ba na sa Ebanghelyo nakabutang biya na. Nagkatong mga pareha nato nagampo alang sa kabalaan sa usa ka tawo maabot sa panahon niya siya hatagan og pagtagad pagigugma sa Dios motabang sa nato na mga kalag, mga kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala. Mapasaylo ang Ginoo sa to mga sala. Sama na lang atong kawatan na siyang kilid ingon sang Ginoo nga karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Wa gyud tayo na Ginoo nga tanawon sa nako diri imong record ha og bangay pa kang pasayloon, wala diha dayon. Kaya nagtayo ang Ginoo nga mingon natong kawatan nga ayaw nagbugal-bugali siya kay ang silot nga naan niya dili angay kaniya kundi ang atong silot mao nato atong antuson. Nakadungog ang Ginoo niya na dito sa Golgota o sa pug niya. Karon dayon iuban ka kanako ngadto sa paraiso. So pa ang Ginoo mapasayloon. Siya ato nato mga tawo nga naghinuklog og nagbasol sa kasaypanan nga iyang nabuhat. Mao na nga I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, o katapusan, the resurrection and life everlasting. Amen. Ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, hangtod sa kahangturan. Amen. Muna gituwa na ito mga Katoliko. Sa ito pa, doon na tayo kaakuhan sa pag-ampo nato sa Ginoo para sa makaliwatan tanga nangamatay. Sa daang tugon diha sa Libros Makabeyo, Deo sa kahari ngadto nga iyang maginsakpan mga manggugubat nang ngadtos panggubatan nadadapag anting-anting wa isalig sa kaugalingon nahurot og kamatay ang mga sundao sa hari. Ang gihimo sa hari naghalad sa mga pagampo sa templo, nangulikta og mga kwarta og gihalad niya ngadto sa templo. Unsa gisulti dito sa daang kasulatan sa Libro sa Makabeyo, ang gihimo sa hari o sa ka mapuslanon og dalaygon nga buhat. So kini ato pagampo nga sa mga kalag, pagampo sa Ginoo para sa mga kalag, usa ni kadalaygon nga buhat. Mirito kini nga atong mahimo ngadto sa Ginoo kay atong giampo ang ato mga kalag. Ilabi na kato mga ato mga kalag nga paryente, ilabi na kato mga kalag nga hinikalimtan, atong iapil sa pagampo. Super Radio Sentido. Sentido. Sige, babalik pa taon-taon na pabinahabiling pipila ka commercials atong tak na alas 3:55. Okay, pabuta sa karon taon ang programang Super Radio sa kahaponon uban ni Super Jipoy mga kapuso. Dinis gihapon sa DYWS Super Radio Cebu. So standby alang niya nang maong tulumanon mga kapuso din sa Super Radio Sugbo. Si Super Jipoy mo balik to siya karon pang Merkules sunod semana. Tumikang kay gitagaan niya kikayon ang iyahang mama
nga mitaliwan sa bintahon sa laing kalibutan. Okay? So, alang sa ato mga kaigsunan, nga mga nakaila sa mama na Super Aurelia Tumulak ang pangalan, no? Sa mama ni Super Charlie. Ngitaliwan sa nakalabay mga adlaw ug hanto ni mga panahon na tuwa na karon gidali nila sa lungsod diya nagikan ang gikanan usab sa mama ni Super Jipoy. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan mga kapuso. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon, Super Radio Sentido.